babala ng Highway Patrol Group laban sa holiday scams at ang pinaigting na pagsisikap laban sa carnating. Ating alamin kasama si Lieutenant Nadine Malang, ang tagapagsalita ng PNP Highway Patrol Group. Lieutenant Malang, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Hello? Hello, Lieutenant Malang? Lieutenant Malang, baka po naka-mute lang po kayo. Hello, ma'am? Sir ba? Sorry. Sir? Hello? Ayun, sorry po, kaya pala hindi sumasagot. Lieutenant, sorry ho. Sorry, sir. Sir, naririnig niyo na po kami? Yes, sir. Yes, ma'am. Apo, narinig ko na po. Loud and clear po. Ma'am. Sorry po. Sir, una po sa lahat, anong klaseng vehicle scam yung nagkalat ngayon, lalo pat papalapit na yung Kapaskuhan at Bagong Taon? Una po sa lahat, ma'am, no, ay sa mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Ang isa po, no, sa tinitignan po muli ng inyong Philippine National Police Highway Patrol Group, yung mga yung ating po mga rentangay or yung rental scam, na alam naman din po rin, halos din po ng mga kababayan po natin, ito po yung uri ng technical carnapping na kung saan kukunin po yung ating po mga sasakyan for rent basis pero hindi na po ito ibabalik. Secondly po dyan, yung tinatawag po natin as yung balance scheme na kung saan nga po, no, binibenta po yung sasakyan kahit hindi pa po nila tunay na may-ari. And yung isa pa pong tinitignan po natin dyan, yung pasalo scam or scheme, no, na kung saan nga po may kababayan po tayong nahihirapan na doon sa kanyang monthly dues para puro sa kanyang hulugan ng sakyan, and meron po magpapakilala na isa pong tao para po saluhin yung kanyang sasakyan, at once po na nakuha na po yung possession po ng kanyang sasakyan, ito po yung kanya na nanakawin, at ito na rin po, no, ay pwede niyang ibenta na or chap-chapin para hindi na po makita yung kanyang sasakyan. Okay, Lieutenant, ngayong Kapaskuhan, no, bakit kaya dumadami yung ganitong mga scams? At saka ano yung profile? Kaya nakikita ba kayong pattern? Ano yung profile ng mga biktima? Sino yung mga tinatarget nila? Sa usapin po, no, ng pattern, no, or yung common patterns para po sa mga biktima, ang isa po lagi din sa nakikita po ng inyo pong aming pong opisina ay una na attempt po talaga din sa mga mababang presyo. No? Secondly, hindi nag-verify ng ORCR and or yung di man po yung kahit man po yung identity ng seller. Third po yung cash payment or yung mga rush na transaction. And yung pang-apat po dyan, hindi na po minsan pinapa-inspect sa LTO or sa HPG. And yung nakikita naman din po namin mga pangunahing dahilan po dyan ay una ay mas marami pong transaksyon na dahil nga po marami na pong bumibili rin ng second hand vehicles para sa negosyo po ng pagbiyahe. Secondly naman din po na nakita po namin dahilan po dyan ay mas nagiging kampante po talaga yung ating pong publiko dahil nga po rush hour na or nasa rush na po tayo ng holiday season. Sir, para sa publiko, paano nila makikilala kung isang alok na sasakyan ay bahagi ng illegal schemes o fraudulent transactions? Ano yung mga red flags na dapat bantayan? Yes, ma'am, napakagandang tanong po yan. Sa red flags po natin para sa ganito pong usapin, no, unang-una po dyan ay kung ang presyo po, no, ay mababa talaga kumpara po sa market value. Marapat lamang po, no, na kapag tayo po ay bibili ng mga segunda mano sasakyan, no, we must check it to any platform like marketplace sa Facebook, no, para po at least makita talaga, maikumpara natin, teka lang, parang masyadong mababa yung presyong binibenta sa atin. Kalawa po dyan yung rush transaction na kung saan nabanggit nga po natin kanina na ora mismo, parang ibibigyan ka ng promo, rush transaction, sir, limited na lang po yung ganito ganyan. At mabilisan pong benta, kailangan mababa na. So, isa po yun sa dahilan na pwede natin kagad na red flag. Pangatlo, kapag yung seller po ayaw magpakita po ng kanyang mga identification cards, kung magpakita man po, no, hindi po tugma doon sa mismong owner o registered owner ng ORCR. Kaapat po, no, kapag yung sinasabi po na yung meet up po na kung saan siya po ang masusunod, maganda po yan, no? Mas maganda po na magkaroon po kayo ng mga transaction or meet up transaction una
sa tapat po ng barangay, sa police station, no? Huwag po dun sa, like for example, sa bahay makipagkita o opisina. No meet up po sa bahay o opisina. At ang pinakahuli po dyan, no, yung register po na nakalagay po renewal or nakalagay po yung open deed of sale or wala pong mapakita po na original na OSCR. Meron po tayong batas na ang isa pong sasakyan dapat ay unang-una within 60 days bilang may-ari po no, ng sasakyan ay maibanggit na po sa LTO na ito po pinabenta niya. At bilang naman po nakabili ng segunda mano sasakyan, yung open deed of sale po na yan, dapat ma-close deed of sale po yan at maibenta at mapapalit na po sa kanya pong sariling pangalan ito pong sasakyan. Okay, Lieutenant, naiulat din ho yung tungkol sa HPG Vehicle Information Management System. Maaari po ba niyong ipaliwanag kung paano ito ginagamit ng publiko para ma-verify naman ho yung ownership at registration ng mga sasakyan bago nila ito bilhin? Yung ating pong tinatawag po na Highway Patrol Group Information Management System or yung, yun na po kasi pinaka-latest no? From HPG BIMS, from HPG IMS. Napaka-limited po nito kasi may mga account po yan, may mga account holder po yan. But our public can request for a certain verification kung ang sasakyan po ba ay naka-alarma, kung ito po ba ay stolen or may pending case or not na ugnay po sa anumang pong krimen, at kung yung binebenta po natin sa sasakyan, dahil syempre papakita po yan ng mga ORCR, no? Ay tugma po ba doon sa plate number, engine number, or chassis number based po doon sa information management system po natin, sir. Lieutenant, may follow-up question lang ako kasi halimbawa, magre-request ako ng information, bibigyan nyo sa akin information, yung details ng registration ng kotse, sino yung owner. Hindi ba to violation ng data privacy law natin? Hindi ba natin na pag-usapan kung may kakaroon ng violation dito sa privacy laws natin? Yes, tama po kayo, sir. Yung atin naman pong Data Privacy Act naman po ng 2012, no, ay maaari lang po tayong mag-check kung ito'y alarmado o hindi, but not specifically kung ano yung buong impormasyon, no? Kung kailan ito na-release sa kasa, kung ano po yung talagang archive na data po nito ay hindi po nila pwedeng malaman po yun. Ang maaari lang po nilang malaman kung ito po ba ay alarmado po o hindi. So sir, kadalasan kasi, sabi nyo nga, no, ang biktima ay yung mga second-hand buyers ng mga sasakyan. Ano po yung immediate steps na dapat nilang gawin kung sakaling madiscover nilang ang nabili nilang sasakyan ay galing pala sa scam or carnap pala? Kasi may kakalala ko na ganyan, nakabili sila nung natimbre na ano pala siya, may alarma, ang hinabol na yung nakabiling bago. Mas ma'am, Asikweng, no? Una, dapat po talaga no, i-secure po ang sarili at ang sasakyan. At mas marapat lamang po na wag munang gamitin o itago. Pangalawa, dapat po talaga i-report agad sa pinakamalapit po na HPG office or sa pinakamalapit na police station. Ikatlo, dalhin po talaga lahat din ng dokumento yung nakuha po natin mismo, no? Yung resibo, deed of sale, ng transaction po ninyo, screenshot ng usapan, at kung may mga na-present po na identification card itong seller po, no? Kailangan po talaga madala po natin yan dito po sa pinakamalapit po na HPG office or police station para mas mabilis po nating maiayos ang kaso kung talaga din po mai-report po ito or maibibigay po lahat ng mga supporting documents nang magkaroon po tayo ng maganda pong paghahawak po dun sa case, ma'am. Okay, Lieutenant. Pero kaugnay nito, paano naman po pinaiigting ng PNP HPG ang inyong kampanya at operasyon laban sa carnapping? Ilan na po ba yung na-recover natin ngayon? Ang ating pong kampanya po talaga dyan, no, una, nagbanggit po ang ating pong Director HPG po dyan, no, other than Police Brigadier General Hansel Matamis Marantan, na kailangan magkaroon ng mga proactive measures ang PNP HPG. Sa paanong paraan? Unang-una nga po ay yung pagbibigay po natin ng public awareness sa ating pong mga kababayan na ito po dapat yung responsibilidad natin kapag tayo po no, ay may mga sasakyan. Sa mga natala po nating data, ang karaniwan na po nagiging biktima ng carnapping po natin, yung tinatawag po natin traditional carnapping, na kung saan yung swap po or yung stolen while unattended park, na kung saan yung ating pong mga kababayan ay may kapabayaan sa pag-iwan po ng kanilang mga susi sa kanila pong mga ignition cap or dito po sa kanilang mga sasakyan.
that's the one na talagang nagiging dahilan kung bakit po nananakaw po yung ating po mga sasakyan. Patungkol naman po no, sa recovery po natin, no, from 2024 to 2025, by the year 2024, tayo po no ay nakapagtala na ng hindi po bababa sa 1,800 plus na recovery po ng motorsiklo at sasakyan. At ngayong taon naman po, no, nakapagtala po tayo ng hindi naman po rin sa almost 80. Almost mga 740 na sasakyan out of 600 na mga carnapping cases. Kaya kung mapansin po ninyo, pababa po yung trend po natin ng mga carnap cases, but mas tumataas ho yung bilang nung tinatawag po nating SWAPO. Dala nga po na may mga kababayan po tayo nakakaligtaan na kunin ang kanila po mga susi sa kanilang mga sasakyan. So sir, diyan po sana mention ninyo ng mga bilang ng mga na-recover ng mga carnap vehicles. Ilan naman po yung mga na-arestong individual na sangkot sa carnapping, highway robbery at saka rent-tangay? Ano po yung pinakamadalas na modus operandi nila na ginagamit para paano nyo maaagapan? Ano po yung mga modus nila na alam ninyo? Meron pa po bang mga sindikato na katulad ng malalaking grupo dati na Kuratong Maleleng, di ba? May identified po ba kayong mga grupo na gumagawa pa rin ng mga ganito? Most of the time, no, wala naman na kami talaga ding grupo na tinitignan. Puro individually man ito. But, naroon pa rin po tayo, no, sa ideya na hindi po natin pwedeng isang tabi. May mga huli rin po tayo or may mga na-arrest po tayo na may mga malalaki rin, or may mga huli po tayo na arrested persons na hindi man po din tinitignan din pa sa grupo, but may mga pagkakataon din naman din na talaga ding hindi po na maiiwasan din na yun nga, no, may mga nagbabanggit sa atin na may mga grupo. Most of the time sa mga nahuhuli po natin patungkol po, no, sa mga carnapping cases ay una, yung yun nga po yung nabanggit po natin rent-tangay. Secondly, yung mga iswapo po natin. At hindi rin po baba, no, sa bilang ng 200 yung ating po mga nahuli na po para po sa mga carnapping cases, ma'am. Ngayong holiday season, Lieutenant, no, kung saan tumataas ang vehicle rental activity, syempre may mga nagbabakasyon, paano nag-a-adjust ang HPG para pigilan ang pagdami ng mga rentangay or rental scams na karaniwang tumitindi tuwing Kapaskuhan? Minsan nga, umaabot pa yung rentangay na yan. Pinapatay pa nila yung mga drivers, no, Lieutenant? Yes, simula po nung pumasok po ang ating pong holiday season, no, in-anticipate na po ng pong PNP Highway Patrol Group yung ating pong heightened alert status. At binabantay na rin po din natin halos talaga yung lahat ng paggalaw. We are still coordinating, or we had already close coordination with the car rental associations para at least mapabilis yung reporting po natin. And yung ating pong monitoring through our 18 Regional Highway Patrol Unit, no, 18 po yan, ay naka-monitor po, no, sa ating pong mga kabayan. We are still monitoring din, no, sa paggalaw ng ating pong mga online listings. At may mga pagkakataon din na ito nga pong HPGIMS na banggit po natin, no, mas mabilis po talaga din yung pag-i-issue ng mga alarm na sasakyan kapag ito po ay na-report na kagad, hindi po nabalik po sa kanila pong mga sasakyan. At ang pinakahuli po dito, no, yung talagang buhos po ng ating po mga checkpoint operations para at least makapagbigay po agad tayo ng police assistance para po sa ating po mga kabayan. Once po na sila po, no, ay nabiktima po ng mga ganito pong uri po ng mga krimen, sir. So sir, ano naman yung karaniwang pagkakamali ng mga biktima ng mga bumibili ng second-hand vehicles o yung mga nagre-rent? Ano po yung dapat iwasan ng publiko at ano yung immediate steps kung may hinala silang sangkot yung kanilang sasakyan sa scam? Yung common na lang siguro po, no, yung bibigay po natin dyan, no, yung madalas po talaga na pagkakamali po ng mga ating mga nagiging biktima ay yung talagang pong pagtitiwala po agad sa seller or renter nang hindi pa nagbe-verify. Kaya kung may hinala po talaga din, no, sa transaksyon kanila pong napuntaan, gawin po kagad yung mga ganitong mga pagkakataon. Una po, no, kung kunin talaga natin yung plate number
or yung chassis number, engine number, para at least meron kagad tayong data or meron kagad tayong panghawakan kung ano talaga yung pagkakakilanlan ng sasakyan po na yun. At nabanggit nga natin na pwede po na ipa-check sa pinakamalapit na HPG LTO office kung yung sasakyan po na yun ay may alarma. Katlo, no, pwede rin po na wag muna po talaga nilang ipagamit kung kanino man or ibiyahe yung sasakyan. At ang pinakalas po siguro dyan ay yung talagang dapat mai-report po kagad kahit hindi po talaga sigurado syempre po, na mas mabuti talaga ng mas mapaaga po talaga para at least maagapan po kagad natin yung mga gatong sitwasyon na. So, Lieutenant Malang, eto magandang tanong to para maiwasan natin. Ano yung mga lugar o ruta ang tinuturing ng HPG na high risk at tututukan ng inyong operasyon ngayong holiday season? Sa tatlong rehiyon po yung laging tinututukan ng PNP HPG po dyan. Una yung ating pong Calacang, Manila, yung National Capital Region. Secondly, yung ating pong Calabarzon area. And yung pang-apat, yung ating pong Central Luzon, na kung saan yung dagsa po ng ating pong mga kababayan or talagang yung dami po ng populasyon, na kung saan din may mga presence sa mga major expressways and tourist routes, ay isa yan yung mga ruta na yan or yung mga area na yan talaga yung may mga gantong risk talaga, lalo't na papasok po tayo sa holiday season. And yun nga, nabanggit natin yung mga rehiyon na yun, talagang mas tututukan po ng inyo pong PNP Highway Patrol Group. So sir, ito, may tanong lang ako na may kakilala ako na nagpahiram siya ng sasakyan, sinabi na isusole sa katapusan nitong Disyembre, pero bago pa dumating itong katapusan ng Disyembre, may inutusan itong ng hiram na pinutusan niya yung tao na kunin yung ORCR original mula doon sa hiniraman. Para sabi, ililipat na daw kasi. So, nag-report siya sa High Patrol, nalaman na hindi pala alam nung inutusan na hindi dun sa may-ari. Hindi, yung nag-utos sa kanya, hindi sa kanya yung sasakyan. Hindi sa pinagbilan niya. Hindi pa binibili, hiniram nga lang eh. So, kailan matatawag na carnapping yon? Kasi wala naman silang kasulutan eh. Sinabi niyo may element of trust daan sa pagre-rent, pagpapahiram ng sasakyan. So, kailan siya pwedeng i-report na na-carnap yung sasakyan niya or attempted carnapping na po yun? Yes. Ang unang-una nga po dyan, para po malinaw dito sa ating kababayan, kapag sinabi kasing carnapping, ito po talaga yung pagkuha po talaga ng sasakyan, yung isa pong elemento po dyan, yung nabanggit natin kanina, yung traditional carnapping, forcibly taken sa atin. Or kundi man po yung talagang yung may persa na pagkuha po ng sasakyan. And yung nabanggit din po natin yung mga technical carnapping, ay yun nga po yung rentanga, yung balance. Paano natin nasabi kung talagang po tayo carnapping? Una, kapag hindi po nabalik ang sasakyan, kung ito po talaga din napasok po kayo sa isang usapan or meron po kayong mga agreement, maaari na po yan din talaga din mapasok sa carnapping, ma'am. And kung ang hinala din natin sa sarili nating pananaw na may mga pagkakataon na hindi na-meet doon sa usapan or doon sa agreeing party po ninyo, ay they can call or they inform the HPG to assess. So, para at least magbigyan po natin kagad sila ng assistance. And kagaya rin po na nabanggit po ninyo kanina, yung pagbibigay po talaga ng kopya ng ORCR, kung ito po ba ay renta, ay napakahirap po niya or hiram lang. Mas marapat po na talagang ibigay po natin or hiram po natin yung kopya lamang or yung photocopy po ng ORCR. And yun nga yung time to time na pag-update kung nasan din po yung ating pong location ng sasakyan. Basta po, once po na ito ay hindi na po na ibalik. Isang araw man po yan, hindi na po natin kagad na contact mismo yung may-ari. Mas maganda po kagad, lumapit na po kagad sila sa PNP HPG para ma-assess po kagad at ma-assist po sila sa anuman pong ikatutulong po natin po sa ating mga kababayan. At sa puntong yan, maraming salamat po sa inyong oras, Lieutenant Nadim Malang, ang tagapagsalita ng PNP Highway Patrol Group.